Ngayon, Sandro, aalamin natin na ito nga, mas kikilalanin natin ng mabuti ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Aalamin natin ang kanilang achievements at ang kanilang mga plano for 2014. So ngayong umaga makakasama po natin ang ating very special guest. Let us all welcome Mr. Jose Ferdinand Rojas II, ang General Manager po ng PCSO. Good morning, sir. Good morning, Sandro. Good morning, Dayan. And sir, welcome back. And siguro maybe to start off, we'd like to know, like, how was the year 2013 for PCSO? Like, could we talk about the achievements. That the goals that you have met for the year that was? Ang 2013, marami tayong pinagdaanan ng mga problema, pagsubok, maraming tayong mga naantalang mga sakunan dumating sa bansa natin. But nevertheless, even with all of this, PCSO was able to achieve a revenue of 30 billion for its Lotto and Digit games. Nakasurpass tayo ng 1 billion for our Lotto Express games. And for our small town lottery, we were able to surpass the 4 billion peso mark. Wow. Sir, for the benefit of our viewers, alam naman natin na number one talaga sikat na sikat ang Lotto sa pagtulong natin sa ating mga kababayan at nandiyan pang iba't iba yung mga games, no? Ano pa po ba yung mga iba pang mga assistance o yung mga programang ibinibigay natin sa ating mga kababayan? Well, syempre, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, meron tayong revenue. Yan yung kung saan pumapasok ang pera natin. Ito yung mga lottery games and sweepstakes activities natin. On the other hand, we give out again yung kinita natin through our charity fund. Ito yung mga tulong medical, tulong pangkalusugan para sa ating mga kababayan nationwide. Yes, sir, nabanggit itong tulong medical para sa mga kababayan natin. And alam naman natin na kumbaga yun nangyari nung bagyong Yolanda at kung gaano karami sa ating mga kababayan ang talagang tinamaan at nahihirapan ngayon. Anong klaseng mga tulong po ang naipapaabot ng PCSO sa kanila ngayon? Ang PCSO, isa sa mga ahensya na tumulong sa mga naantala sa bagyong Yolanda. Unang-una, coordinated kami with the Office of the President through DSWD and with the DOH. Unang-una, nagbigay tayo ng 100,000 family emergency medical kits. Pinakalat natin to sa iba't ibang mga probinsyang naantala ng bagyong Yolanda. Nagbigay tayo ng 50 million pesos sa Department of Health to help augment for their logistical and operational activities sa Tacloban, sa Samar at sa iba't iba pang mga probinsya. Marami tayong mga binigay na mga relief packages tulad ng mga pagkain, sleeping mats, kumot, blankets at iba pa. Sir, and this is still ongoing ang paabot natin sa kanila? Ongoing yan at the same time naman, papasok na tayo sa rehab. Yes. At we will be properly coordinating with the Office of the President through the different national agencies for the rehab naman phase dito sa mga naantala sa bagyong Yolanda. So talagang ina-assure natin din yung itong mga kababayan nating nasalantangan ng Typhoon Yolanda na hanggang rehabilitation and rebuilding process ay naka-extend po ang ating assistance sa kanila. Kung saan at hanggang kaya makatulong ang PCSO, nandiyan kami, tutulong kami para sa ating mga kababayan na talagang natamaan ng bagyong Yolanda. Well, sir, aside from dito nga sa pagtulong natin dito sa mga victims nga ng Typhoon Yolanda, ano-ano pa po ba yung mga ibang plano ng PCSO for 2014? Well, we have our main programs. Ito yung mga individual medical assistance program natin, the ambulance donation program, endowment funds. Pero pa dito, for 2014, aside from the curative, which we are already doing, we intend to go into the preventive medication. Dito papasok yung mga preventive medication natin tulad ng mga milk feeding program, milk bank, mga vaccines, lalo na sa mga resettled areas. Yan ang mga umpisahan namin for 2014. Pangalawa naman, capability building packages para sa mga RHUs natin, rural health units at mga barangay health centers. Thirdly, we are also aiming to help upgrade mga PNP and military hospitals for DHO standards. So we will help by augmenting them with medical facilities. Ito sir, with regards to the tulong na pinagkakaloob niyo sa inyong mga beneficiaries, paano po, how does it work po ba? Yung pinaka-popular nating programa, itong IMAP, maski sino pwedeng humingi ng tulong sa PCSO. Yes. Kasi unang-una alam naman natin na mayaman ka o maski dati kang
nagkaroon ng pera, pero pag ikaw ay tinamaan ng isang sakit na continuous or prolonged medication, pwede maubos ang resources mo. Maski isang ordinaryong empleyado ka na nag-retire ka, nakaipon ka ng 1 milyon, pero pag tinamaan ka ng transplant o bypass, yung during and post-medication mo, ay talagang malaking amount ang pwede mong magastos. At pwede maubos ang resources mo. Dito papasok ang PCSO pag naubos ang resources to help augment yung iyong medical needs. Alright, alam mo, good news yan, Sandro. Actually, before I was able to visit nga PCSO at nakita ko doon yung dagsaan ng tao na talagang gusto nila makuha din yung benefits nila. At mismo, ako may personal experience, even yung family ko na nakakuha from PCSO, of course, yes. So talaga nakikita natin dito yung napakagandang programa ng PCSO. Pero kamusta po yung mga, nakikita natin sa screens natin ngayon, yung mga dagsa ng tao, kamusta po yung proseso ng pagkuha ng kanilang benepisyo? Matagal po ba or mas napabilis na natin or na-improve na natin? Nitong 2013, ang PCSO, itong lung center, itong satellite office natin kung saan nagpupunta ang ating kababayan para humingi ng tulong, nakakuha tayo ng excellent rating sa civil service sa ARTA Anti-Red Tape Award. So, we got an excellent rating. Ito yung mga fixers, no? Yes. Ito yung mga how to simplify the process. Yes, oo. And then, last December, ang aming Tarlac branch was able to get a seal of excellence from the civil service also. Ito po sir, kumbaga kung meron tayong mga boss ngayon na nanonood na kumbaga gustong humingi ng tulong sa inyo at pupunta nga sa mga satellite offices nyo, ano po ba ang mga dokumento na dapat nilang dalhin at ano po yung mga proseso na kanilang pagdadaanan para na rin po maging ready sila pag naghumarap na nga sila sa inyong mga offices? Unang-una, kailangan lang ay original ang lahat ng mga dokumentong dala nila. Tulad kunyari ng medical abstract. Sa lahat ng klase ng tulong na hihingi nila sa amin, importante yung medical abstract. Yan ay yung parang history ng isang na binibigay ng doktor na kung ano talaga yung case study niya. Pangalawa naman yung doctor certificate. Kung kayo naman ay na-ospital, kailangan din natin yung original hospital bill, final billing, pero baka doon ng collection officer or ng kahero para malaman natin na deducted na yung may ibang deductibles like PhilHealth, senior citizen, other deductibles. Then, based on the amount na maiiwan, doon natin makikita kung magkano pwede maibigay ng PCSO. At Sandro, alam mo ba ang PCSO, kilalang kilala yan pag sinabi natin ang word na loto. Yan. Ako actually, palagi akong tumataya Ako rin, yan. pati yung daddy ko, laging tumataya ng loto. Ang maganda dito kasi, ang PCSO, nagbibigay sila ng bagong pag-asa na umangat sa buhay yung mga kababayan natin. So, sir, at nakakatulong pa sila. Pero sir, ngayon gusto namin malaman, ilan po bang naging milyonaryo noong 2013? Marami tayong mga naging grand prize winners at millionaire. Wow. Pero gusto ko lang ipaalala sa ating mga nanonood, mga listeners natin na wala pong nanalo ng ating 655 kagabi. 120 million siya kagabi. Wow. At pwede hutang pumalo ng up to 129 o 130 million for tomorrow. 655. So, Tataya na paalala ko lang po kami, na pagkilikin po ng ating kababayan, pumila po tayo ng maaga sa ating mga suking outlets at baka kayo na po ang maging next lucky lotto winner po natin. Ako Actually, sir, right dapat after. tumaya na tayo. After ng show, pupunta na ako sa Lotto. Tatatayan na talaga Di ako. mga bukas na ng alas 8 at alas 9 million. ng umaga. Pero sir, para doon sa mga interested viewers, saan ba nila mapapanood itong loto o kung saan nila makikita? Siyempre sa PTV4. Yeah. Yung alas 9 ng gabi, Wow. live, makikita nila dinodraw ang aming lotto draw sa PICC with PTV4. Ayan. Pero ito po, sir, kumbaga nakikita natin na itong nakaraang taon, kasi ako talagang tumataya po ako palagi sa lahat, 655, 649, yung jackpot price, talagang may mga points na talagang sobrang laki, kumbaga daang milyon ang umaabot. Itong mga nananalo po na to, have we heard from them? Na-claim na po ba nila? Or ano po nangyayari sa mga to? Claim lahat yan. Kami naman ay we respect the confidentiality, Yes. security. So pagkabigay ko ng check sa kanila, they will go straight to the bank, sa land bank. Either they will open up an account or they will get a manager's check from land bank. Pero check yung binibigay namin, no? And For after that, safety. for safety. At saka ang bangko ay nasa loob ng premises namin, kaya very safe sila. And afterwards, because of the confidentiality, ayaw na namin alamin kasi baka mamaya masabi pang meron ng hihingi o meron nag-aano. At ang bangko naman ay nandun para turuan sila how to invest. Pero kami, we give out parting words before they leave of how to safely secure their winnings. Pero kadalasan sa kanila, alam na nilang gagawin nila eh.
gusto nilang bumili ng bahay. Pangalawa, gusto nilang i-trust fund na yung pang-edukasyon ng kanilang mga anak. At yung konting naiwan siguro ay ininegosyo daw nila. So sinasabi ko, ang isang negosyong maganda na maliit lang puhunan ay magtayo sila ng isang lotto outlet. Pero sir, di ba hindi lang loto yung ino-offer natin sa ating mga viewers? Meron pa tayo ibang mga games? For 2014, this will be a very exciting year for PCSO. We'll be launching several games. Magkakaroon tayo ng bagong game. Ito yung tinatawag natin 658. 658. So, 6 numbers out of 58. We shall be launching this by around June or July. Second quarter of the year. May kasama pa tayong high tres, merong pick 1, merong last digit, meron tayong rainbow games, periyahan games, meron pa tayo syempre iniintay nating launching ng Lotere ng Bayan, at ongoing pa rin yung ating experimental test run ng Bingo Milyonaryo. Okay. So, lahat ng mga games na to ay para lumaki ang revenue namin at para mas malaki ang mapamigay natin na tulong medical sa ating mga kababayan. Talagang napakaraming games na pwede nating i-look forward to. Kasi ako, sanay lang ako yung sa normal na Ako lotto rin, lang sa yan. lotto lang. Pero actually, pag pumunta ka sa mga lotto outlet, meron silang mga games na parang per 30 minutes or per hour. Ito yung Lotto Express Lotto natin. Express, yes, yan. Yung Lotto Kino Express. Oh, ang dami niya, ang dami talagang pwedeng salihan at kumbaga sumasali ka na, natutuwa ka na, pwede kang, may chance ka manalo at nakakatulong ka pa. Yan nga yung sasabihin ko, Sandro, ang nakakatuwa doon na entertain na tayo at the same time, nakakatulong tayo sa ating kababayan at mismo sa PCSO. So, yung mga viewers natin dyan, tumaya na kayo dahil 130 million daw ang hindi pa Bukas, nakukuha yan. bukas. Yan. So, dapat after nito, Sandro, dumiretso na tayo sa mga Pag ako lotto nanalo, outlets. di nyo na ako makikita. Hindi na. Dalawa lang. Pero sir, siguro huling mensahe na lang po para sa ating mga manonood ngayong umaga. Gusto ko lang paalala sa ating mga kababayan, sa bawat piso ho na tangkilikin niyo sa produkto ng PCSO, 30% ho ito ipupunta sa ating mga kababayan. Tulong medical, tulong pangkalusugan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatulong na ho kayo, panalo pa kayo. Pusong Pilipino, pusong panalo. Ganito ho kami sa PCSO. Wow! Alright. Thank you so much for joining us this morning. Ang dami nating natutunan tungkol sa PCSO. That was Mr. Jose Ferdinand Roas II, ang General Manager po ng PCSO. Thank you po sir for your time. Thank you, Sandro. Thank you, Dayan. At thank you naman sa lahat ng listeners ng PTV4.